Yo, what's up mga ka-ops? Ito yung Lesson Sound. So, for today's video, ay gagawa tayo nitong subwoofer. Ang design ay E-Box from DXB. Ayan, so napakasimple lang ng design nito guys. At saka, hindi talaga perfect yung pagka-copy. May binago lang ko ng konti. A little bit of experiment. Ayan. So, without further ado, let's go! Ayan guys, so natapos na nating tabasin ang ating mga kahoy. Yan, so hindi ko na pinakita yung kung paano ko siya tinabas. So yung importante dito is makita nyo kung ano yung mga sukat nito. So start tayo. Okay, so bago yan guys, yung mga sukat na to is may diferensya kasi. Depende sa kapal ng marine. Though 3/4 naman to na marine board, medyo makapal lang tong nagamit ko. So yung sukat nito guys is ito. So yung kapal niya guys is ganito. Nasa mga 1.7 cm. Ayan. Hindi na siya ma-focus guys. Pero 1.7 cm yan. Ayan. Tapos kung sa inches naman, 0.11 inches. Ayan. So medyo makapal siya guys. So ingat lang kayo sa measurement. Alright. Okay guys, so start tayo sa my side. So ito yung side natin. Yung sukat nito is ayan, 23 inch. Okay, 23 inches by ayan, by 22 inches. Ayan. So yung dito guys sa handle niya, ito, hinanap ko lang yung center. Tapos yung distansya niya is ayan, naka 4 inches yan. Ayan, naka 4 inches. Tapos yung lapad is 4.5 inch. Tapos yung kapal nito ay yung butas niya guys is yung kapal lang ng roller ko. Ayan. Tapos ni router ko na para smooth na siya. So, pareho lang lahat ng sides. 4 to guys. Kasi 2 box lang yung gagawin natin. Okay. So, dito tayo sa back. Yung likod ng speaker. So, yung likod ng speaker guys is ito. 17 inch by 31.10 inches. Ayan. So, ito yung sa bottom. Ayan. Yung sukat niya guys is 17 inches by 22 inches. Okay. So yung top natin guys, pareho lang ng sukat ng ating bottom. 17 by 22. Ayan. So ito yung cover niya guys. Yung cover natin is 17 by 17. So, square to guys. 17 by 17. Okay. Tapos, itong lagayan ng speaker. Ang sukat nito guys is 21.6 inches to 17 inches. So, lahat ng ginamit natin dito na sukat is inches. Ayan. Tapos, ito guys. Ito yung magsisilbing parang division niya sa ilalim. Ayan, division sa ilalim to guys. So, parang nakaganyan siya. Ayan. So, dito yung ito yung nakaganon. Ayan. So, yung itsura ng E-Box natin dito. Yung itsura ng E-Box natin dito is 'di ba yung ito, parang naka-slanting siya. Ayan, yung sa original. Yung sa akin is, ipa-flat ko lang siya. So, tingnan ko kung ano yung tunog niya, kung naka-flat lang siya totally. Parang cubo siya guys, na nakataob yung speaker. Ayun. So, experiment lang naman to guys. Tingnan natin kung ano yung magiging tunog. Kung magustuhan natin, so, gagawa tayo ng ilang box pa na ganito. So, assembling na tayo guys. Alright. Ayan guys, so yung speaker hole natin, lagyan natin ng ganito.
Ayan. So, bali yung screw ng speaker mismo is dito na siya papasok. So, ito. Ayan. So, lalagyan natin yan dyan. Ayan. Yung parang T-nuts lang, guys. Pero ito iba sa akin. Parang ano siya sa mga furniture lang ginagamit. Ayan. So, ito try ko lang. So, okay. Lagyan natin. Ayan. So, lagyan natin muna ng glue. Para kapit na kapit, guys. Tapos, pasok natin dito, guys. Medyo messy lang. Ayan guys, so ito yon. Alright, so papasok natin. Ayan. So ganito yung magiging itsura, guys. Okay, so the more mo siyang ihigpit, mas kumakapit siya. Kasi yung mismong ano natin, yung parang T-nuts is kumakapit mismo sa kahoy. Kaya the more mo siyang higpitan is kumakapit talaga. So, goods na goods to, guys. Alright, so eto na yung naging kinalabasan, guys. So yung speaker natin is dito ilalagay sa ibabaw. Ayan. So may konting diferensya lang dito. But anyway, kayang-kaya yung remedyohan. Konting plain lang yun. Right? So continue tayo. Guys, maglalagay tayo ng eto dito sa gilid. Ayan. Para paglagay natin ng cover, may nakaabang dito. So yung sukat, guys, is equal exacto. Parang nasa mga 1.5 inch ito, guys. Ayan. So kayo nang bahala. Importante is medyo makapal siya para makalapat talaga yung cover. So install na natin. Alright. Ayan guys, na-install na natin tong mga harang niya sa likod. Ayan. So guys,
ulitin ko lang, mali pala yung sukat na binigay ko sa cover. Oh no! Kasi may nabago. Kasi 'di ba sabi ko kanina is itong cover niya is 17 by 17 inches. Eh nakalimutan ko na eto nilagay ko sa ilalim. Dito ko nagsukat ng 17. So may konting ano lang. So ang final na sukat ng cover is yan, 16.4 by 17. So tama pa rin yung 17, guys. Yan, 17. Yan. Yan. So, yan. Alright. So, mag-screw na tayo. Kung may nakalagay dyan ng konti, ginawa kong bracing yan. But anyway, so, screw natin lahat ng mga kailangan i-screw. Alright. Alright, so na-screw na natin lahat, guys. Tinadtad natin ng screws. Ayan, tinadtad natin ng wood screw para matibay na matibay talaga, guys. So, yung kulang na lang natin is dito sa handle. Lagyan na lang natin ng cover sa likod. Ayan, then ready to masilya at paint na. Ayan, medyo kabikatan lang, guys. Ayan. So, na-screw na yan lahat, guys. Yan. Wood screw yan lahat. Siguradong matibay na matibay, guys. Up. Alright. Ayan, guys. So, tapos ng masilya. Tsaka na-sanding na rin natin. So, mamaya proceed tayo sa painting. Let's go. Yan, guys, tapos na nga nating haluin yung ating pang textured paint. So yung ginamit natin dito is 1 kilong semento. Tapos siguro mga 250 ml na wood glue. Ayan. Tapos isang latex color na lamp black from Boysen. Ayan. So tapos may tubig, konting tubig, guys. Tansyahan na lang kung gaano kalapot yung gusto nyo. Sa akin is yan. Ayan. So, ready to paint na tayo, guys. Alright, let's go. Ayan, guys. So, binaliktad natin yung speaker. So, ito yung bottom part. Uunahin natin yan para hindi tayo mahirapan mag textured paint sa likod, gilid, at saka sa top. So, after natin ma-textured tong dito banda, is ready na tayo. Lagyan din natin ng screws. Magsisilbing paan niya. Tapos baliktad din natin. So, yun yung technique natin, guys. So, let's go. Ayan, guys. So, yan yung resulta ng ating textured paint. Yan. Right. So, pinong-pino lang siya, guys. Yan. So, continue tayo. Let's go. Ayan, guys, so tapos na yung isang box natin. Ayan, so tatapusin na lang natin yung isang box. Pareho lang naman, so di ko nakukunan ng video. So yung dito, guys, para hindi tayo mahirapan mag-texture or magpintura, spray paint yung gagamitin natin. So pwedeng kahit anong spray paint, guys, basta black, pwede flat or gloss.
So, sa akin, yung available sa akin is flat black. So, yung mga singit guys, titirahin natin yan ng spray paint para hindi tayo mahirapan magpintura. Kagaya nito guys, so meron akong hindi nakita, may butas dyan. Yan, so spray paint lang natin. Then, the rest. Then, goods to go na tayo. Magta-top coat na tayo after na matuyo nito guys. Alright. Ayan guys, so natapos na nga nating ma-textured yung ating box. Ayan. Ito yung kabago-bago lang. Ayan. So, medyo inabot tayo ng dilim guys. Ayan, di ma-focus eh. Ayan. So, dito guys, hindi ko na pininturahan or tinextured kasi di naman kailangan. So, black finish tayo dito agad. Pag natuyo to guys, so lilihain lang ng konti. Tapos top coat na. Ayan. So yung mga cover niya guys, eto. So ito yung masking tape. So tatanggalin din natin yan pagka natuyo na. Ayan. Yun din. Alright. So antayin na lang natin matuyo. Siguro bukas, tomorrow morning, continue tayo. Alright. So, ayan na nga guys, no. So, tinanggal lang natin yung mga matutulis. So, naiwan lang konti yung mga bukol-bukol. Ayan. So, ready to paint na tayo guys. Alright. Okay guys, so ready to paint na tayo. So, ganito yung pwesto ng speakers natin or yung box. Kasi, sa mga may port na gaya nito, ganito yung first position ko para hindi tayo mahirapan na mag-paint dito sa mga sulok. Kasi kung unahin natin yung ibang part, wala na tayong mahawakan guys na pag ganito yung forma na gusto natin. So, first ito yon yung gagawin na position. Tapos, yung sa baba naman. And then, so on so forth. So, basta dito tayo magsimula guys. Ayan. So, ready na yung isang box din. Dalawa. Tapos yung cover nila. Okay. Yung gagamitin natin ng pintura guys is ito lang. Boysen. Quick drying enamel. Color black. So, glossy yan siya guys. Tapos lagyan din natin ng paint thinner. Siguro mga 2 to 3 coats lang guys. So, let's go. Okay, so start na tayo guys. Let's go. Okay guys, so proceed na tayo sa pagpintura kasi natapos na natin yung sa loob. So, proceed tayo. Alright. Okay guys, so natapos na nating pinturahan yung sa bottom part. Ayan, so naka 2 coats na yan. Pinatuyo ko lang ng mga siguro 15 minutes yung first coat. Tapos, nag-second coat na ako. Okay, so, baliktarin na natin. Alright, let's go. Alright guys, so tapos na yung second coat. Ayan. So, I think dalawang coat lang. Goods na. Ayan. Yung cover din niya guys. Ayan. So, goods na. So, antayin lang natin matuyo. Tapos, assembling tayo. Alright. So, ayan guys. So, meron ng fiber fill sa loob. So, bandang likod lang yung nilagyan natin ng fiber fill. At saka yung
Itong cover lang guys. Kasi sobra ko lang kasi to, hindi kasi kadamihan yung aking fiber peel sa ngayon. So, I think okay na din to. At least lumambot-lambot din naman yung bass niya. Alright, so speaker naman yung ating i-install. Alright. And guys, so tapos na ngang hinangin. So, hindi nga lang maganda guys. Pero okay na. I'm sure matibay naman. So, install na tayo guys. Let's go! Ayan guys, so ito na nga yung i-load natin, yung Rockford RTM 1500. Tama ba yun? Anyway, sige, start na natin. Install. Alright! Ayan guys, so na-install na nga natin itong speaker natin. Ayan, so medyo mahirap lang guys kasi ito yung tech screw natin. So medyo pahirapan lang. Pero ano, tsaga-tsaga lang. Ayan, dapat pala talaga yung Allen wrench, ay Allen bolt pala. Ayan. Alright, so takpan na natin. Alright. At yun na nga guys, no, at nakita natin ang buong proseso ng paggawa nitong ating subwoofer box na e-box from DXB. Ayan, salamat kay Boss Jay sa pagtiwala sa atin sa paggawa nitong ating subwoofer box. Ayan, so hanggang sa muli, till next DIY project mga Ka-Off City Lights and Sounds. Alright.